Take two. Good morning. Pasensya na. Sorry to disappoint you. Yung mga umaasa na ang speaker natin ay si kapatid na Jacob. Hindi naman sa hindi inaasahan, ano? Inaasahan na kasi meron silang bagong empleyado na dun siya ngayon nakatutok. Tinitraining. So, nung kinausap niya ako, kasi siya dapat ngayon. Sabi niya kasi, Pastor, hindi ako makapag-prepare. That's the word. Hindi siya makapag-prepare kasi gabi na siya nakaka-uwi. Maaga siyang umaalis. Ako naman, naiintindihan ko kasi hindi rin ganun kadali mag-aral. At buti nga ngayon, nare-realize na nila, iba yung nakikinig ka lang, kung nag-aaral ka, na napapakinggan mo, iba yung ikaw yung nag-aaral para maipakinig. Medyo mas maselan yun. So, sa madaling salita, ito ko yan. Hindi rin naman maitatanggi na sa ating pakikinig sa iba't ibang mga tagapagsalita, ako personally, nabibless ako. Kaya I also look forward dun sa mga pagpapatuloy ng pangangaral. Nangungopia yung dalawa eh. Mahilig na rin sila sa itutuloy. Hindi nawakasan yung kanilang preaching. Meron na rin silang itutuloy. Katulad nitong mensahe natin ngayon. Itinutuloy. Nagsimula tayo sa topic na ito, yung double-mindedness. At sinusuri natin, bakit ba Kristiyano na tayo, ganun pa tayo? Aminin natin, realidad yan. At walang magsasabi na, wala na ako problema sa ganyan kasi okay na ako. Talaga? Talaga lang? Ano ang sikreto mo kung sakasakali man? Double-mindedness is a problem ng mga anak ng Diyos. Na ano man ang gusto nating o pilit nating gawin, yung dapat nating gawin, ay namatay. Patay mo na lang, Brad. Baka masunog. Gamat medyo mainit. Anyway. Nasaan na ako? So we are dealing with a Christian experience which undoubtedly is a reality. So, realidad ito. At nangyayari ito. Kaya dito sa pag-aaral natin, realidad dito dun sa mga may ugnayan sa Diyos. Kaya idinidikit natin dito yung relationship sa Diyos. Na dahil anak tayo ng Diyos, nasa atin yung Espiritu niya, kaya may pagnanasa sa atin na sundin siya. Take note, isang patunay na ikaw ay anak ng Diyos ay yung pagnanasa na nasa puso natin na every time nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, gusto nating sundin. And that's the reason kung bakit may conviction tayong nararanasan. Every time na may mapapakinggan tayo na may pagkukulang tayo, tinatamaan tayo. Yun. Wag nating isipin na si Pastor, pinatatamaan ako. It is more than that. Wag natin pababain yung antas ng pagkilos ng Diyos. Kasi kung anak ka ng Diyos, the Lord is teaching us. Yun yung text ko kanina sa Sunday school na we are taught of God.
Yun yung kagandahan. Kaya kung Kristiyano ka, hindi ka mananatiling tamad kung dati ka man tamad. Kasi matuturuan tayo na yung ating buhay, babaguhin niya sa pamamagitan niya kanyang espiritu, bibigyan niya tayo ng karunungan na. Kasi alam niyo yung katamaran, pag ayaw yan sa trabaho, pag ayaw yan sa gawain. Pero once na maging Kristiyano ang isang tao, isang proof na nasa iyo ang Holy Spirit, tuturuan kanya na ang trabaho hindi mabigat. Yun yung pagbabago na magaganap unang-una sa ating kaisipan, pagbabago na magaganap sa ating kalooban, yung dating ayaw mong gawin, ngayon gagawin mo na. Dati ayaw mo mauutosang maghugas ng pinggan. Ang sarap pala maghugas ng pinggan. Sa amin, nag-aagawan kami sa paghugas ng pinggan. Alam niyo kung bakit ang katwiran? Kasi maghuhugas din ako ng kamay eh. O, iwanan mo na yan, mamaya na yan. Hindi, nasimulan ko na eh. So, ewan ko kung bakit. Dapat katamaran ang paghuhugas ng pinggan. Kaya pag pumasok ka sa bahay, tapos maraming laman ang banggera, isa lang ibig sabihin nun. Oh, kayo nagsabi ha, hindi ako. Kasi isang bahay na puno ng taong masipag, hindi mga kasangkapan, pag ginanon wala kang makukuhang. Hello? So, pwede ba maging tamad ang isang Kristiyano? Pwede, pero hindi siya mananatiling ganon, mag-forever. Kasi matuturuan at matuturuan siya. Hello? Kaya kung patuloy na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy tinutuwid tayo ng Diyos, kung tunay kang anak ng Diyos, magbabago ka. Hindi ka pwede manatiling hanggang ganon na. Kasi, kung hindi ka magbabago, ang kategory mo is corner. Ang linaw sa Sunday school natin last Sunday, di ba? Hindi maliligtas ang corner. Kasi hindi lang niya nire-reject ang salita ng Diyos, binabastos pa niya ang Diyos. Hello? So yung double-mindedness, yan yung present struggle ng mga Christian. Kasi namimili ka dun sa dalawa. Yun yung problema eh. Yun yung problema kasi pwede kang mamili. Pwede kang mamili. At palaging meron tayong dalawang pwedeng pagpilian. Kaya nilinaw ni Kristo yan eh. Binigyan niya tayo ng halimbawa nung nagpe-pray siya sa Ama. Tapos alam niya yung dadanasin niya, maghihirap siya. To the point na mamamatay siya. Nag-i-struggle siya, kaya yung pawis niya, nagmistulang dugo na. Kasi pumutok na yung mga ugat-ugat niyang mga pino dito sa ulo at sumama na sa pawis niya yung mga dugo. Kaya nag-sweat siya ng dugo. Alam niyo kung ano yun? Sobrang agony. Sobrang stress. Ano yung kina-stress niya? Yung kakaharapin niyang paghihirap na kalooban ng Ama na daranasin niya. Bilang tao, naramdaman niya yung hapdi at yung kirot. Dadanasin ko yan. Ano yun? Yung paghihirap niya sa krus. To the point na mamamatay siya. Kaya ano yung final prayer niya? Ano yung final prayer? Para mapagtagumpayan niya yung agony na yun? Not my will, but thine be done. Nag-double mind ba siya? During that time na nag-aagony siya, yun yung pinaglalabanan niya. Bakit? Kasi as far as the flesh is concerned, ayaw niya. At sino gusto rito mahirapan? Sa totoo lang. Di ba? It's insanity na gusto mo masaya ka sa paghihirap. Hindi. Walang may gustong mahirapan.
Kaya nag-double mind ba siya? At that point, yes. Kaya pinaglabanan niya, take note he agonized to the point na talagang pumutok yung mga capillaries niya sa ulo. Sobrang stress yun. May medical explanation yun. So, sobrang stress. Ini-imagine pa lang niya kung ano yung pagdaraanan niya. Hindi na niya matanggap. Kung tutuusin, pwede siyang magtawag ng mga anghel na para hindi siya maaresto. Pagtanggol niyo ako, pero ginawa ba niya? Hindi. Bakit? Kasi not my will, but thine be done. So yung double-mindedness ay yung pagkahati sa dalawang panukala. Kalooban ng Diyos o kalooban ko. So every time makakapakinig tayo ng salita ng Diyos at may itinutuwid sa atin ng Diyos, sinasabi ng Diyos, tigil sa atin sa Biblia, tigilan na natin yung nahahati tayo sa gitna kasi dapat alam natin kung ano pipiliin natin. Kasi kung mamimili ka pa at palagi na lang namimili ka, something is wrong. Kasi dapat isa lang. Isa lang ang nasa puso natin. Isa lang ang dapat nating gawin. Ano yun? Ang kalooban ng Ama. Kaya hindi natin dapat labanan kung anong sinasabi ng Biblia. Kung yun yung sabi ng Biblia, I believe it, that settles it. Yun lang yun. So, double-mindedness. Kaya, napili ko itong Psalm 86 verse 11 kasi yan yung panlaban sa double-mindedness. Paano natin lalabanan ang double-mindedness? Pag-pray natin na pag-isahin ng Lord, unite my heart. Huwag akong mahati sa dalawang panukala. Huwag akong matangay ng sarili kong damdamin. Eto. Ang init-init, di ba? Ang init. Sobra. Linggo. Saan tayo dapat pag linggo? Niyaya ka. Huwag na lang sa beach. Huwag na lang sa beach. Sa mall. Kakain tayo sangyupsal. Linggo. Of course, hindi masama kung paminsan-minsan. Pero alam nyo, sa totoo lang, kung siseryosohin natin yung Hebrews 10:25, dapat pagdating ng araw ng linggo, dapat non-negotiable yan. Kung magiging mahigpit tayo sa sarili natin, yun yung problema. Hindi tayo, mahigpit tayo sa iba, pero sa sarili natin. Intindihan mo. Pero doon tayo madalas napuputol, doon tayo madalas natitison. Pag namili tayo between, Lord, ano gusto nyo? Ano gusto ko? Kasi mas madalas, talo ang Lord. Panalo ko. Tama? Kaya yung double-mindedness, kumbaga bihasa na tayo dyan. Alam na natin. Hindi na nga pag-uusapan kung ano yung desisyon ko automatic yan. Tama? Ito ngayon. Hindi tayo pwedeng manatiling palaging double-minded. Darating at darating ka sa punto na mamimili ka at hindi ka po pwedeng tumanggi pagdating sa pagpili sa Diyos. Ito. Bagay, hindi tayo papipiliin balang araw kung saan mo gusto pumunta. Bagamat alam ko, maraming mga Kristiyano, gusto nilang pumunta. Yung mga pinagkakanta natin, dwelling in Beulah land. Sa pag-awit pa lang, excited na tayo. Kaya nung tinatanong tayo, gusto niyo na ba pumunta raw? Wala sumagot. Kasi sa totoo lang, baka naman hindi pa.
Pero sa totoo lang, kung papipiliin tayo, gusto mo bang manatili rito o gusto mo pumunta ron? Kung papipiliin ka, saan ka? Alam nyo, sa totoo lang, maraming Kristiyano ngayon, sa pamamagitan ng buhay na ipinamumuhay nila, it is as if ayaw nilang pumunta ron. Bakit? Kasi at home na sila ngayon. Tama? Kaya hindi mo na sila matitinag. Dito ko maligaya eh. Alam nyo ba na sa pamilya ni Lot, hindi lahat naligtas? Bakit? Kasi merong isa na mas komportable sa mundo. Kaya hindi niya iniwan. Sino yun? Remember, Lot's wife. So itong mensahe na ating ipinapangaral ay naglalayon na bawat isa sa atin na sumasampalataya sa Panginoon, tiyakin natin na hindi tayo katulad ni Mrs. Lot. Tiyakin natin na ang puso natin nasa Panginoon, wala sa mundo. Tiyakin natin na ang nais natin ang kalooban ng Ama at hindi yung kalooban natin. Bakit? Kasi kung kalooban ng natin ang iiral, mga kapatid, hindi tayo maliligtas. Alam niyo kung bakit? Kasi walang pipili sa Diyos. Kaya yung iba na nagsabi Kristiyano sila, pero ang pamumuhay nila, mas madalas siya nasusunod at hindi ang Diyos, alam mo na. Sino lang yung papasok ng langit? Sino yung mga kasama ng Diyos magpakailanman? 1 John chapter 2, verse 17. Sino lang? He that doeth the will of God. At tanong, yun ba yung ginagawa natin? O paminsan-minsan nagsa-sideline tayo doon sa will of man. Kaya yung iba ginagamit na sangkalan, by grace tayo eh. By grace, oo. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan nating sariling gawa. Totoo yun. Pero alam niyo kung paano malalaman kung sino yung tunay na ligtas? Yung sumusunod sa kalooban ng Ama. Sila yung tunay na anak ng Diyos. Bakit? Kasi they have been taught of God. Hello? Napapasarap ako sa introduction. Bakit ba tuwing introduction napapahaba ako? Alam niyo kung bakit? Kasi ayokong pumasok tayo doon sa main point na hindi handa ang puso nating tanggapin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Mas mabuti pa na talagang ulit-ulitin ko, ipaunawa ko, para pag nabigay natin yung punto, suwak, wala ka ng choice kundi itong gagawin ko. Bakit? Kasi maraming pupunta sa impyerno kasi nagkamali ng pagpapasya. Actually, maraming mga kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, hindi lahat na nagsisimba ay sumasamba. Bakit? Kasi merong iba, nandiyan nga, nagsisimba nga, pero ang puso wala sa Diyos. Habang nakikinig, may napakinggan, ang sabi niya, sabi mo yan. Sabi mo lang yan. Pero hindi ako naniniwala dyan. Kasi sa totoo lang, kung tunay tayong sumasamba, wala tayong palalampasin sa mapapakinggan natin. Lahat yan. Hahawakan natin. Amen ba? So, may tatlong salita na gusto kong bigyang diin na doon umiikot yung pagiging double-minded natin. Kasi in-establish ko na, meron lang tayong dalawang pagpipilian. Dalawa lang, wag na natin dagdagan. Kasi doon sa dalawa lang, talagang madalas bagsak pa tayo eh. Pag dinagdagan mo pa, masyado ng komplikado. Di ba? Pero sa totoo lang, doon lang naman talaga ang palaging struggle eh, doon sa dalawa. Sa Diyos o sa akin? Sa Espiritu o sa laman? Kalooban niya, kalooban ko. Doon lang tayo palaging nag-i-struggle.
In fact, right at this very moment, some of us, meron tayong hawak-hawak na dapat bibitawan na natin. Pinabibitawan sa atin, pero ayaw mo. Kaya nga, ine-emphasize ko yung salitang stronghold. Bakit hindi mawala? Ba't hindi matanggal? Ayaw bumitaw. At mamaya, bibigyan natin ng ibang pananaw yung salitang stronghold. Kasi may tatlong salita na gusto kong bigyang diin na kadalasan sa pagpili natin, dito tayo nahahati. Bakit merong double-mindedness? Kasi there are three words na gusto kong pansinin natin. Firstly, dito sa New Testament, na nag-i-struggle tayo, nagdo-double mind tayo, kasi namimili tayo kung sino susundin natin. And the three words are, number one, yung word na surrender. Or, gamitin natin yung salitang submit. Nalala niyo yung James? Nalala niyo? Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil and he will flee from you. The word submit. Alam niyo bakit tayo nag-i-struggle, nagdo-double mind? Kasi madalas, pinagpipilian natin, kanino ba ako susunod? Kasi right now, some of you are being convicted. Right now, some of us are being, ano ba tawag dito? Being taught of God. Tinuturuan tayo. Gusto mo masiyahan ako, anak? Ito gawin mo. At kadalasan, ang linaw sa salita ng Diyos. Ang linaw! And yet, hindi natin magawa kasi hindi natin sinusunod. Nak! Magsaing ka nga. Ikaw, sobrang naglalaro ka ng Pokemon. O wag na lang, ML. Inutusan ka alas 11. Kasi kakain kayo ng alas 12. Awa ng Diyos, alauna na, walang sinaing. Ano nangyari doon sa inutusan? Ha? Hindi sumunod. Usually, kaya nakalimot yun kasi in the first place, imbis na sumunod siya, kung sumunod siya, dapat nagawa na. Hindi siya sumunod eh. Hanggang sa, nakalimutan na. Kaya yung magiging alabay, ay sorry, nakalimutan ko eh. Hindi yun eh. Kasi nung inutusan ka, dapat sumunod ka na. Tama? Kasi kung sumunod ka na, tapos na. Right? Alam niyo, marami balang araw, mapupunta ng impyerno, nagmamakawa sa Diyos. Diyos, susama ako dyan. Dyan ako. Nung inayaya kita, ayaw mo eh. Nung binigyan ka ng pagkakataon, hindi mo ko pinili. Abalaki. Iba sinusundan mo. Iba yung pinagsasakupan mo. Kasi kung saan siya busy, yun, hindi na siya aanyayahan. Palagi niyang iniintay yung pagkakataon, magawa niya yun. Hello? So the word surrender or submit is very familiar in Romans chapter 6. Bakit tayo nagdo-double mind? Kasi palagi ang problema natin, pinipili natin kanino tayo susunod. Right now, nakakapakinig kayo, napapakinggan yung mga prinsipyo. Ang linaw ng sinasabi ng Diyos. Siya sundin natin. Sa Kanya tayo magpasako. Magpakumbaba tayo sa Kanyang harapan. At palagi, pag ang Diyos ang nagsalita, anong palaging sagot natin? Yes, Lord.
Alam niyo, isang alibay ng isang Kristiyanong ayaw sumunod sa Lord, tengang kawali. Napakinggan ko ano yung dapat gawin, pero hindi, saka na yan. Gracious naman ng Lord. Kaya masyadong gasgas yung grace. Kasi hindi yun yung kahulugan ng grace. Alam niyo kung ano yung kahulugan ng grace? Yung binigyan ka ng biyaya ng Lord na makasunod ka sa Kanya. Yun yung grace. Kasi kung hindi dahil sa grace, walang susunod sa Diyos. Pero yung gamitin mo yung grace kasi ayaw mong sumunod, excuse yun. Ang tawag ko doon, alibay. Ang tawag ko doon, disgrace. Kasi saan pupunta yung mga ganun tao? Impyerno. Asan yung eternal security? Ang eternal security, yung nakatikim ng tunay na grace. Anong ebidensya ng yung tao nakatikim ng tunay na grace? Magpapatuloy sa kabanalan. Hindi siya magpapatuloy sa kabanalan para maligtas, hindi, pero yung patunay na natikman niya ang grace. Hello? Kaya yung word na submit, yung word na surrender, Romans chapter 6. Pakibuksan nyo. Kasi, ang linaw rito. Look at verse, tignan nyo yung verse 12. Look at verse 12. Let not sin therefore reign. Underline the word reign. Hanggang sa huling point ko, i-emphasize natin yung kahalagahan ng reign. Paano mo malalaman kung sino yung tunay na anak ng Diyos? Kung sino yung mamamayan ng kaharian ng Diyos? Sino ba yung hari na pinagpapasakupan niya? Yun. May idea na kayo? Sino ba yung nasusunod sa buhay niya? Saan siyang kaharian nakabilong? Kaya ang sabi sa atin, let not sin therefore reign in your mortal body, that you should, underline the word, this is the second word na mamaya tatalakayan ko, that you should obey it thereof. So, look at verse 13. Neither yield ye your members. Underline the word yield. Kasi the word yield is to surrender. The word yield is to submit. Yield. Neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God. Take note. Yan yung issue ng double-mindedness. Kasi we can either yield to unrighteousness unto sin, or we can yield to God unto righteousness. Kuha? So yung mga nagdo-double mind, ito, pag in-entertain mo yung pagka-double mind, alam mo na kung saan papunta yun. Kasi kung nag-single mind ka lang, alam mo kung kanino ka mag-yield. The mere fact na nag-double mind ka, kinonsider mo na mag-yield doon sa kabila. Kuha? Kaya di ba, ano yung sabi ko nung nauna, nung beginning, nung nagsimula tayo sa double-mindedness, pag nag-double mind ka, alam mo na ang kasunod. Kasi the mere fact na kinonsider mo, teka muna, baka naman pwede. Oh. Alam mo na kung ano pipiliin mo. Kasi kung di ka nag-double mind, kasi malinaw sa'yo kung ano yung dapat mong gawin, hindi mo na pinag-isipan. Sumunod ka na. Wala kang makakalimutan. At happy pati si nanay. Happy lahat ng kakain. Bakit? Kasi nakasaing. Pero nung alauna na, wala pang sinaing, hindi nung sinanay ang galit. Lahat ng kakain, galit. At
take note, galit na rin yung tiyan mo kasi gutom ka na eh. Tapos sabi mo sa sarili mo, sana nagsaing na lang ako. Sana. Alam niyo, maraming pupunta ng impyerno. Yun yung dialogue. Sana.